Magandang araw mga boss. Ito yung ni-road test namin ni Madam. At ang naging diagnose ko ditong sira, yung shock mounting. Tingnan nyo mga boss ha. Iaangat-angat ko itong gulong niya. Kakalog yan. O diba? May kalog siya. Possible, ayan ay naririnig ni Madam na lumalagutok dito sa driver side. Na pag napadaan siya sa humps, nagkakarinig siya ng lagutok. Pero ayon kay Madam, yung shock absorber, yung shock mounting, pati itong stabilizer linkage niya, 6 months pa lang daw yan napapalitan. Kaya lang wala naman akong magagawa dahil pinakita ko naman sa kanya na may problema dito sa shock mounting. Nakita nyo naman, di ba? Kalog siya. Pag ganyan mga boss, madali lang naman ito gawin. Tanggalin mo lang itong brake hose na naka-bracket dito sa shock absorber. Tapos gamit ka ng box wrench at socket wrench na number 19 para matanggal mo naman yung bolt and nut dito sa shock absorber. Kailangan kasi mga boss, matanggal mo itong steering knuckle dito sa shock absorber. Maihiwalay mo yan, ibig kong sabihin. Kaya importante na matanggal mo itong bolt and nut na number 19 dito sa shock absorber. Tapos tanggalin mo itong nut dito sa stabilizer link. Gagamit ka naman dyan ng socket wrench na number 14. Tapos pwede mo nang tanggalin itong stub link sa shock absorber. At nang chinek ko nga itong stub link niya, bagong palit nga lang talaga. Tapos gumamit ako ng bolamer, pinalo ko itong 2 bolt dito sa shock absorber. Tsaka ako ngayon inuga-uga itong steering knuckle niya para mas mabilis kong matanggal itong 2 bolt. Ganun lang ang diskarte dyan mga boss para hindi kayo mahirapan magtrabaho. Tapos punta ka na ngayon dito sa ibabaw ng sasakyan mo. Gagamit ka dyan ng box wrench sa number 17 para maluwagan mo itong nut. Ang problema, sobra sa higpit itong nut. Ginamitan ko na yan ng Allen wrench dito sa rod ng shock absorber. Kaya lang sadyang matigas, mabibilog lang itong lagayan ng Allen wrench. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, binalutan ko ng duct tape yung piston rod ng shock absorber, tsaka ako ngayon inipit ng vice grip para maluwagan ko itong nut nang sa ganun matanggal ko yan. Kaya na mga boss, kung makikita nyo, bumitaw na itong shock absorber dito sa nut. Medyo nahirapan ako sa pagluwag ng nut mga boss dahil nga sa iningatan ko rin itong shock absorber na wag ma-damage yung pinakarad niya. Kita nyo naman mga boss, bukod sa maluwag na itong shock mounting niya, pudpud na rin yung labas niyan. Hala, bago lang daw ito. Kasama to, kasama. Kasama sa ano, sa shock absorber. Itong bago tong shock. Okay naman yung shock, bago talaga. Ito yung shock. Tanggalin ko muna mga boss yung nilagay ko dyan na duct tape. Tapos chinek ko maigi itong rod ng shock absorber kung meron ba siyang gas-gas. So far wala naman yan mga boss. Kasi nga ang naging usapan namin ni customer dito, dahil sa sobrang higpit ng nut, kapag na-damage ko yung shock absorber, wala tayong magagawa kundi palitan ng bago. Kasi nga, kailangan kong tanggalin itong nut para mapalitan ko ng bago itong shock mounting. Actually, itong nut nga mga boss, ginamitan ko na yan ng yabi tubo para lumuwag lang. Kaya nga kung mapapansin nyo, medyo nabilog na yung nut niyan. Sabi nga ni customer, papalitan niya na lang daw. After ko matanggal yung duct tape, ito na ngayon yung lumang shock mounting niya at ito naman ngayon yung bago. Kita nyo naman yung luma mga boss, diba? Kalbo na siya. Ito ngayon yung bago, may mga thread pa siya. Ilagay ko na yan sa ibabaw ng shock absorber mga boss. Nakita nyo? Masikip siya. Ilagay ko na itong shock absorber mga boss sa dati niyang position. Yun lang mga boss, sa sobrang pagod ko, nakabig ko itong camera, hindi nakuha. Pero madali lang naman ilagay yan. Pag nailagay mo na itong shock absorber, unahin mong ilagay dyan yung nut na number 17 dito sa piston rod ng shock absorber mo. Tapos, i-connect mo na itong shock absorber dito sa steering knuckle. Tsaka mo isunod sa ilalagay yung 2 bolt na number 19. Ayan mga boss, yung nilalagay ko. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, para hindi kayo mahirapan maglagay ng bolt, uga-ugain nyo lang itong steering knuckle para mabilis nyo siyang maisentro. At pag nailagay nyo na yung 2 bolt, lipat ka muna dito sa ibabaw ng sasakyan mo, dito sa shock mounting. Higpitan mo na yung nut niya na number 17. At dahil nga sa hindi naman na yan stack up, madali mo na lang yan mahihigpitan. Tsaka mo ngayon lagyan ng Allen wrench mo dito sa ibabaw ng rod ng shock absorber. Yan yung gagamitin mong pangontra para mahigpitan mo na itong nut dito sa rod ng shock absorber mo. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, balik ka ulit dito sa bolt ng shock absorber mo dyan sa baba. Ilagay mo na yung 2 nut nyan. Ipakapit mo na yan sa thread niya. Tsaka mo ngayong gamitan niya ng impact wrench mo. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo sa bolt and nut dito sa shock absorber. Mahalaga kasi mga boss na mahigpit yan para hindi kayo makarinig ng lagutok. At pag okay na yung pagkakahigpit mo,
pwede mo nang i-bracket itong brake hose mo dito sa shock absorber. Ilagay mo lang naman yung bolt niyan, ipakapit mo sa thread niya, tapos gamit ka ng box wrench sa number 12, tsaka mo ngayon yan higpitan. At sa paglagay naman ng stub link dito sa shock absorber, gumamit ka ng maliit na tubo dyan mga boss. Itulak mo pababa itong stabilizer bar na kinakabitan nitong stub link mo. Madali lang naman yan, ikalso mo itong tubo, tsaka mo idin itong stabilizer bar mo. Syempre bababa itong stabilizer linkage. May isushoot mo yan dito sa shock absorber ngayon, o di ba? Ganun lang siya kasimple. Shoot na siya. Tapos gamit yung kamay mo, ipakapit mo na itong nut dito sa thread niya. Tsaka mo ngayon gamitan ng socket wrench na number 14, i-final mo na yung higpit. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Lagi nyo lang tatandaan mga boss, pag inilagay nyo yung gulong, yung mga nut nyan, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. Baka naman dyan pa kayo mapahamak. Tapos gamit itong tubo, ugain ko ulit itong gulong nya, taas babayan mga boss. Tinawag ko nga si customer para makita niya kung mayroon pang clearance dito sa shock mounting pag inuga ko. Maganda kasi siya na yung makakita. At dahil sa okay naman na daw, after 3 days bumalik ako kay customer para palitan ko naman yung nut nya dito sa shock mounting. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, bago na itong nut nya dito sa shock absorber. Siya nga pala mga boss, both side dito sa harapan, pinalitan ko yan ng shock mounting. Pati yung nut yan mga boss, both side pinalitan ko. Kaya road test na kami ni customer kung nawala na ba yung lagutok dito sa lubak at sa humps. Road test. Para marinig. Diyan natin narinig yung ano, no? Hindi ko talaga makalimutan yan. Yung ingay. Dati wala na ingay. Yung dati niya. Yung narinig ko na wala na yung lalo pag yung bababaan ng humps. Oo. Oo, Wala doon natin naririnig yun eh. Dati pag ganyan, nakakarinig na tayo nung pag gumagano lang eh. Tok-tok-tok gumagano, di ba ma'am? Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.